Maladiktador! Hindi. Mas malala pa sa diktador. Yan mismo ang paglalarawan nitong si Mike Abe, mga kababayan. Dito sa kanyang amo sa PCO na si Dave Gomez, mga kababayan. Anya, bakit nyo papipigilan magsalita? Pinaparusahan daw siya, mga kababayan, sa paglalabas ng katotohanan sa kurakutan dyan sa kanilang ahensya. Okay na sana, mga kababayan. Halos bang palakpak na nga tayo? Kahit pa iskandaloso ang manner ng pagkakagawa nito si Mike Abe, mga kababayan. 2 beses na niyang ginawa, pati sa SMNI. Parang sinunog niya ang kanyang sariling bahay, mga kababayan, habang nandun siya sa loob. Pero sabi natin, okay na sana ito. Tuloy-tuloy na ito. 'Di ba nasibak siya, mga kababayan. Sinibak siya ni Dave Gomez. Ginurgor ang kanyang programa. Hindi man direktang sinibak, mga kababayan, na talagang you're fired, pero pinatigil na for good ang kanyang programa. And then siya na ang nagkusang nag-resign. Umalis na siya. Ayaw na daw niyang bumalik. Ang sabi natin, okay na sana. Clap na sana. Sige, umpisahan mo na, Mike Abe. Namulat ka na. Napagtawanan ka na namin dahil, bakit dyan ka? Linyada sa mga bangag. Pero subalit tatapwat, sa likod ng mga expose niyan sa mga kurakutang ito, mga kababayan, dahil sabi niya, hindi na daw siya magbubulag-bulagan, ay, inabsuelto pa rin niya si Ngagba. Bukas na daw ang kanyang mga mata, mga kababayan, pero dito pagdating kay BBM, pikit mata pa rin itong Mike Abing ito. Pinupuri pa niya, mga kababayan. Inaabsuelto na. Hindi lang si BBM, kundi pati si Madam Lisa. Okay na sana, Mike Abe. Akala namin bumalik ka na sa dating daan. Tumambling pa, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha. So, kaya nila ako pinatitigil. Gusto nila akong sakalin. Gusto ako sakalin. By the way, mga kababayan, tinawagan pa lang siya, ha. Ang sabi ni mga kababayan, yung user, hindi, yung talagang PCO secretary si Dave Gomez, yung kalbo. Stop na! Ititigil na itong Mike Abe live, mga kababayan, sa PayTV. Sinibak na siya, mga kababayan, in short. Although, hindi pa siya tanggal tuluyan sa PayTV, yung programa niya, mga kababayan, ginurgor na. At ngayon, mga kababayan, wala pa yung official order na tatanggalin siya tuluyan sa PTV. Siguro hindi siya tatanggalin, siguro, mga kababayan, ililipat lang. Pero yung kanyang programa, gurgur na, mga kababayan. Inunahan na niya, nag-resign na, mga kababayan. Gusto nila akong pagbawalan. Pinipigilan nila akong magsalita. Kasi kauumpisa ko pa lang natalakayin itong mga alleged corruption at problema ng PTV under Secretary Gomez. Ang sabi din niya, mga kababayan, isang araw bago yung controversial na kanyang pinasabog, ang sabi din niya, ang hirap na daw magbalita, mga kababayan, ng hindi mo pinapaniwalaan yung iyong binabalita. Ano pala binabalita nyo dyan? Fake news? Pero sa halip na ako'y tulungan at ayusin kung anong problema ang ginawa, ipinatigil ng programa. Gunurgor, mga kababayan, Mike Abe live. Parang diktador. Parang diktador, diktador. Higit pa sa diktador. Ano daw mas worse sa diktador, mga kababayan? Diktador. Yan ang sabi ni Roque. So, ang gusto sa akin, personal na opinion at analysis, ang gusto nitong Secretary Gomez, huwag akong magsabi ng totoo. So, in short, fake news. Fake news pala dyan sa PCO Mike Abe. Gusto niya pagtakpan ko ang mga kalokohan sa PTV. Gusto niya pagtakpan ko at maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako. Bulag-bulagan at bingi-bingihan. Sa kanyang opisina, kahit bago pa lang siya. Kung yung nasusubaybayan yung aking paliwanag sa telebisyon ng isang araw, hindi ko sinabing siya may problema. Sabi ko lang, ayusin mo. Alam kong bago siya. Tanong namin sa iyo, Mike Abe, kinausap mo ba prior to that? Like, nakipag one-on-one meeting ka sa kanya? Dahil kung kinausap mo na, tapos hindi pa rin nakinig, justified yung pagrarant mo online. Like, final speech yun niya, mga kababayan, parang ganyan. Pero kung hindi mo nakausap, Mike Abe, hindi mo man lang nilatag yung ang iyong nalalaman doon, bago ka nag-rant, very unprofessional. Very, very unprofessional. Bad shot yan sa pagiging broadcaster. Di bale, may YouTube ka naman Pero sa halip na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ang aking sinasabi na nasa ilalim ng kanyang opisina, ang ginawa, pinatigil yung programa. Gurgor. So, ibig sabihin niyang pinatay niya
ang malaya kong pamamahayag, ang paghahayag ko ng mga katiwalian sa gobyerno, hindi ito paninira. Oo, dahil matagal nang sira mga kababayan in the first place. Sinasabi lang niya. Nasiraan. Pero ang dating kay Secretary Gomez na tinawagan pa ako, Sinampal mo kasi sa mukha eh. Ginamit mo pa. O, eto ang mga kababayan. Sinunog niya ang bahay. O, para sinunog niya ang buong ahensya mga kababayan. Pero, andun pa siya sa loob. Nasunog ka. Oh, nasibak ka ngayon. Hindi natin sinasabing mali yung ginawa mo ha na pagbubulgar ng kurakutan. Dahil tama yan. Tama yan. Pero, yung manner mo lang na pagkakasabi, yung manner ng pagkakalabas mo ng mga ganyang klaseng expose, doon pa mismo. Sa mga inaakusahan mo na baluarte mga kababayan, talagang masisipa ka. Pwede mo namang ilabas yan sa Mike Abe Live, di ba? O anong nangyari mga kababayan? Binura rin. O, binura ang kanyang video. Strike to ka na Mike Abe dahil ginawa mo rin yan sa dati mong amo na si Kibuloy sa SMNI. Ewan na natin kung may kukuha pa sa'yo. tinawagan po ako kanina. Anyway, senior na siguro to mga kababayan na pwede na siya magretiro. At yan ang sinasabi niya. Tinawagan siya. Ginawa ko, in-expose ko, yung Ready na siya mga kababayan na sa kanyang show. Biglang tinawagan, wag ka nang tumuloy. Ando na si Claire Castro mga kababayan na kanya sanang i-interviewin. Hindi na natuloy. Nga si Claire Castro. Wala na ka palang show. Alis na ako. mga nangyayari sa PCO. Anyway, ang sabi mo, hindi ka naniniwala sa iyong binabalita eh. Yung ilan daw binabalita niya mga kababayan. Labag daw sa kanyang loob ibalita dahil parang siya mismo hindi makapaniwala. Niya, ipinatigil. Siya masabi na? Di ba? Pero hindi po So, diktador ba? ako nanghihinayang. Ang akin dito, sinabi ko yung totoo. Ang ganti nila ipatigil yung programa. Gusto nila akong sakalin. Edi, aalis ako. Iniwanan ko na. Hindi na po ako babalik. Huwag ka lang bumalik. Siguro, believe kami, Believe kami kung ikaw ang ilalagay na PCO secretary. Tapos, ganyan ang ayong, pananaw, reforma, itigil ang korupsyon. Believe kami. Ikaw na lang mag-PCO secretary. Anyway, di ba, napapasipsip pa rin ito. Sa likod ng, lahat ng ito, mga kababayan, nagpapasipsip pa rin siya kay BBM. Yan ang hindi natin nabiliban kay Mike Abe, mga kababayan. Believe na sana tayo, pero hanggang sa huli, mga kababayan, bulag pa rin ito sa mga kapabayaan ni BBM. Pati kay Lisa Araneta, puring-puri pa. Ay, nako, Abe. Kamukha sila ni, mga kababayan, Dante Maravillas. Parang binagbiyak na bunga, mga kababayan, na yung nagpapanggap ding DDS dati. Tapos, later on, mga kababayan, inaaway na si PRRD. Ang kapal ng mga pagmumukha nyo. Kung magbulag-bulagan. Bulag-bulagan ka. Ayaw magbulag-bulagan, pero nagbulag-bulagan pa rin kay BBM, mga kababayan. Alam natin, Mike Abe. Alam natin kung anong kaliskis niyan si BBM. Alam mo. Tapos sasabihin mo, ayaw mo magbulag-bulagan. Gusto ko bilang mamamahayag. Ako po ay 38 years nang nasa broadcast industry. Gusto ko'y malayang pamamahayag. Yung Mike Abe, kung kinausap mo lang ng mga kababayan, kinausap lang niya si Dave Gomez, talagang sinabi niya ang kanyang plano o permission, mga kababayan, permission. Ipaintindi. Dire-diretso siya eh. Parang nasaksak tuloy sa likod, mga kababayan, yung mga taga-PCO. Kanibalize sila, mga kababayan, at yan din ang gusto natin. Watching them, mga kababayan, nagsisiraan sa isa't isa. Go! Bagoong Pilipinas. Hindi yung tayo pagbabawalan dahil in-expose natin ang katiwalian. Pagbabawalan sa vlog mo na lang. Unlimited ka. Hindi ko pwedeng mangyari. Ngayon, nabigyan ka na ng chance magsalita na, lahat-lahat. Ilahad mo na dyan. Lahad mo na dyan. Yun ho ang naramdaman ko nang ako'y kausap sa telepono. Tinawagan ako nito si Gomez. Yun ho ang kanyang ginawa. Binastos pa niya yung guest ko. Meron akong guest ko. Yusek. Si Claire Ring, si Ate Claire. Presidential Communication, Undersecretary Claire Castro nandun pa sa studio. Buti nga ang asungot na yun. At si General Roy Trinidad. Nandun na yung dalawang matataas na opisyalis ng gobyerno, ng military, at ng PCO mismo, Office of the President. Hindi pinatuloy. Pinigil niya yung programa. Kahit na yung kanyang Joseph, na alam natin napakagaling at masipag na si Joseph Castro ang aking guest, at saka si General Trinidad. Pwede pa i-upload, ng whole episode mo. I-review natin. Putol yun, 5 minutes lang, mga kababayan. Hindi po pinayag. Mahaba ang kanyang ranting. Di Gomez, maladiktador.
dictatorship, leadership ang kanyang ginawa. What is, ang presidente, mga kababayan, anak ng diktador. In-expose ko yung katiwalian sa halip na kanyang suportahan para linisin ang kanyang departamento. Ang ginawa niya, pinagbawalan ako, sinakal ako. Sinakal? Yung aking mga guest na tao niya yan. Yosek yan, under niya yan. At saka yung General Trinidad Sakalin mo rin. ng Navy, hindi man lang niya pinayag. Pero wala itong mga kababayan. Talong-talo ito kung aawayin niya si Dave Gomez dahil merong alibay mga kababayan si Dave Gomez eh. Bago pa lang ako. Bakit ba ako pagbibintangan dyan? Hindi niya masasali mga kababayan dahil bago pa. Tapos sasabihin ni Dave Gomez mga kababayan na, ayan na naman talaga ang plano ko. Ang sa akin lang binastos mo ako. Ayan mga kababayan. Ganyan po ang galaw. Pero Ganyan ang galaw. kay Pangulong Marcos at kay First Ladies, Ayan Eto na mga kababayan. Okay na sana eh. Andun na sa mga kababayan. Sa tamang direksyon si Mike Abby. Bigla pang natalisod. Walay ka pala eh. Ayaw na niyang magbulag-bulagan mga kababayan. Ayaw na niyang magpanggap. Kaso, eto, pakinggan nyo. Pangulong Marcos ang galaw. Pero in fairness kay Pangulong Marcos, In fairness kay Pangulong Marcos. Ay, lako, Lord. Sige, Mike Abby. Hanggat nagbulag-bulagan ka dyan kay BBM, hindi mo ma-redeem yung dangal mo. Kung mayroon man. at kay First Ladies, Bakit sasali si First Lady, ha? In the first place, anong mandato ng First Lady? So, totoo ba? Eto na lang, Abe. Totoo ba ang usap-usapan mga kababayan na ang talagang bida-bida dyan sa PCO is yung First Lady? Ha? Yan ang umaas ng amo ninyo. Totoo ba? Kaya nagkandaletse-letse dyan eh. At ang tanong natin kung totoo mga kababayan, anong mandato ng First Lady dyan? Ha? Bakit, Bakit in the first place, minimension pa niya mga kababayan, anong mandato pala ng First Lady? Wala nang yang isang mga kababayan, authority. Kahit pa'y mag-utos mga kababayan na, patayin nyo ang light. No! Wala yung authority yung admiral na yan. asawa. Mabait po yung mag-asawa. Mabait! Diyan ka na, Mike Abe. Diyan ka na talisod dyan sa mo. Kung ano man drama mo ngayon. Alam kong walang alam si Pangulong Marcos. Walang alam. Talagang walang alam yan. Pero sa kurakutan, ay Diyos ko, command responsibility. Bakit nangyayari kurakutan dyan in the first place kung hindi niya, hinahayaan? Walang alam o walang pakialam? At si First Lady yan sa ginawa. Ano ka? Diyos ko, paulit-ulit ka? Anong kinalaman ng First Lady, Aber? Sa pagpapatigil ng Mike Abe Live sa television. Buti nga. Lumigil ka. Diyan ka na lang, mag-vlogger ka. Eto mga kababayan, diyan siya natalisod eh. Forward na tayo dyan dahil kahit ano pang sasabihin niya dito mga kababayan, alam na natin, bulok pa rin itong si Mike Abe mga kababayan. Hanggat itong si BBM, hindi pa rin niya nakikita ang mga kamalian ni BBM mga kababayan. Sige! Malamang, baka gusto niyang isave mga kababayan yung natitirang mga niya, followers. Dahil yung iba nagalit na sa kanya. Bakit tinaway daw niya ang Marcos admin? Hindi naman daw Marcos admin ang naway ko, ang PCO lang. Ang mga kurakutan lang under dito. Yan ang sinisave niya ngayon mga kababayan. Dahil kung sa mga DDS, wala na ito eh. Basura na ito si Mike Abe mga kababayan kagaya ni Dante Maravillas. Forward, bahala ka sa buhay mo. Problema nila. Hinatulang mo yan. guilty ni Department of Public Works Sino? and Highway Secretary Si Alcantara mga kababayan, yung may nobyang napakaganda, napakabata, napakasexy. Samantalang ang taba naman niya mga kababayan. Sa kasong administratibo, si dismiss DPWH Bulacan 1st District Engineer na si May Henry kulong ba dyan? Guilty sa administratibo? Internal nila yan mga kababayan. Anong next niyan? Dapat criminal case na isang Alcantara. Batay sa inilabas na pahayag ng DPWH ngayong araw, sinasabing guilty si Engineer Alcantara sa kasong administratibo. Ang mga kababayan, dismissal lang. Ang parusa. And then, pag ma-dismiss, baka tatakas na yan. Dahil sa pagkakasangkot umano nito sa maanumalyang flood control projects. Kabilang na dito ang disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino Speak up people. na! Grave misconduct, gross neglect in the performance of duty at conduct prejudicial to the best interest of Ano the na yung service. pera na wala?
Samantala, magre-recommend Tingnan niyo mga kababayan, lupa na lang, kinutingan lang mga kababayan. Tinambakan ng lupa, ala, bilis, hindi man lang kinumpak mga kababayan, tinambak lang. Nilagyan ng semento para, mayroong lupa rin mga kababayan. ang DPWH Para mayroong kunwari, flood control. Isang bahaan lang yan. ng paghahain ng kaukulang kasong kriminal laban kay Alcantara at iba pang sangkot sa katiwalian. Ang sentiment ng mga senators is huwag mag-approve ng ghost project. After all na mga kababayan, mga ghost project na na-approve na. At least ngayon, mayroon ng isyong ganito mga kababayan, nababantayan. Lesson na ninyo yan. And then, maghahanap na naman yan mga kababayan ng anong ibang paraan para mangurakot. Tingnan, hindi nadadala yung mga animal na yan. Mag-approve ng mga projects na anomalous at may red flags. Yun ang general sentiment. Dismayado si Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, Dismayado. Hanggang dyan lang mga kababayan, dismayado. sa dami ng mga anyay red flags sa National Expenditure Program o NEP. Partikular ito sa mga maanumalyang flood control project na umaabot ng nasa mahigit 50 billion pesos sa inisyal na pagsisiyasat pa lang ng komite. Initial pa lang yan 50 billion insertion. Sa tingin natin, mas malaki pa dyan mga kababayan. Mas malaki pa. Paliwanag ni Senador Gatchalian, inaasahan niyang dumaan ito sa masusing pag-aaral lalo pa ang mga panukalang proyekto sa NEP. Sa kabila nito, umaasa ang senador na may aayos na ang panukalang budget. Ito rin mga kababayan, dismayado tayo dito, yung babaeng ito. Pangiti-ngiti lang mga kababayan, Diyos ko. Na ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways sa pagrerepaso nito kasama ang Department of Budget and Management. As it is right now, kung ganito yung magiging itsura ng budget, sigurado ako yung 270 billion ng DPWH flood control, tatanggalin namin yan. Basta hindi klaro mga kababayan, anomalous, tanggalin nyo. 270 billion mga kababayan, mga kaduda-dudang mga proyekto. Ilalagay namin yan sa education para mabuo na yung 4% GDP sa education. Ang problema dyan mga kababayan, pati education, mayroong flood control. Ano project ng class project? Ayun, flood control. Ayan, Kung nako. maiaayos naman ang panukalang budget ng DPWH na may kaukalang dokumento, pag-aaral at detalye at wala na ang mga dobleng proyekto, mananatilian niya ang pondo ng ahensya. Kung madaragdagan pa ang budget ng Department of Education, Tapos ang sabi mga kababayan, si BBM, proud na proud pa. Sige, kung hindi nyo yan aayusin, hindi ko yan pipirmahan. Di baling may reenacted budget mga kababayan. Wow! The most corrupt budget ang 2025. Okay lang kay BBM na ma-reenact. Ayusin yun mga... ayusin nyo na ngayon. May panahon pa kayo mga animal. Gatchalian na maaari itong magamit sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ngunit nangangamba ang mambabatas sa kapasidad ng ahensya sa paggamit ng... Isa pa yung issue na yan mga kababayan mga classroom. Di ba ang sabi nila, sa panahon ni Sara, kaunti lang daw ang naipatay yung classroom. Hello, si Sara ba ang nagpapatay ng classroom? Ang pagpapatay ng classroom mga kababayan, DPWH yan ang gumagawa ng classroom. Under kay BBM pa rin yan mga kababayan. So wag niyong i-attribute kay Sara. Siniraan sila ng Rappler mga kababayan Mga bugok din. Akala siguro nila si Sara ang papatayo ng classroom. Ungas! Ilang pondo. Ito ay dahil kilalaan niya ang DepEd na hirap magastos ang pera dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Yung absorptive capacity magiging issue naman. Kaya importante rin na makikipag-coordinate kami sa DepEd kung kaya nila ubusin yung pondong ibibigay sa pagpapatayo ng classroom. May pondo nga pero hindi naman ma-execute. Problema rin yun. Kaugnay nito, sinabi ng senador na nag-usap sila ni Education Secretary Sonny Angara. Ano na kaya nangyari dyan kay Angara mga kababayan? Parang wala tayong narinig na significant na mga kababayan achievement. Hindi kagaya kay VP Sara dati. Ang feedback talaga ng mga kababayan, ng mga guro, very positive. Kagaya nung tinanggal sa kanila mga kababayan yung administrative task. Nabawasan ng trabaho ang mga teachers mga kababayan. Nakikipag-usap kasi si Sara Ngayon, ewan lang natin kung ano. Ano bang feedback? Anya, mayroon ng mga bagong reformang gagawin para mapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan kung saan sa halip na DPWH ay lokal na pamahalaan na lang ang tatanggap ng pondo at magpapatayo ng mga classroom.
See? Rappler, bash kayo ng bash kay Sara na sa panahon daw ni Sara mga kababayan, mahina daw ang paggawa ng classroom. Kaunti lang daw. Hindi PWH, si BBM na. Pigain nyo dyan. Mas mura pa nga anya ng 30% kung ang mga LGU ang magpapatayo ng mga naturang gusali kumpara sa gastos ng DPWH. Ngunit may espesyal na provision lang anya na DPWH lang ang maaring magpatayo ng mga classroom. Yan ang ayusin nyo. Diyan mga kababayan, kung maayos lang ang mayor, mababantayan niya ng todo I-authorize lang natin ang DepEd para mag-enter into, let's say, a MOA with LGUs or mag-PPP para magpatayo sila ng mga classroom gamit ibang modality, LGUs or PPP or NGOs. Wag nang idaan sa wag nang idaan sa DPWH, hudas ng DPWH na yan. Grabing kurakutan mga kababayan, substandard pa yung gawa. Mabilis. Ginawa na ito during the time ni President Pinoy at personally tingin ko effective yun kasi bumilis yung pagko-construct ng classrooms. Kumpiyansa naman si Senador Gatchalian na may sapat pang panahon ang Senado para matapos ang pagtalakay ng proposed 2026 national budget batay sa itinakda nilang kalendaryo sa pagpapasa ng naturang panukala. Kalendaryo. Kaya naman. So far, that's why sinabi ko nga last week a few days ago na tuloy lang kami sa budget briefing. I consulted with the senators and they all agree na tuloy lang para hindi ma-delay yung budget. And kung meron mang agency na kailangan busisiin ulit o habaan yung pagbubusisi, then we will devote more time. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan sa National Expenditure serbisyo Program. publiko ang aming pinahalagahan. Isiwalat sa korte at magsampa ng kaukulang kaso. Yan na ang naman hamon ito? ni Ako Bicol Party List Representative. Ako Bicol mga kababayan. Ang party list ni Zaldico. Nasaan na si Zaldico? Hindi pa rin natatapos sa check-up? Anong check-up yan? Baka nagpa-plastic surgery na yon. Hindi na natin nakilala mga kababayan para si Brad Pitt na. Alfredo Garbin Jr. kay Navota City Representative Toby Chanco kasunod ng aligasyon nito sa kapartidong si Representative Zaldico. Dapat mga kababayan, ang talagang magpupush dito, ang presidente. Alam niya si Zaldico Kaya hindi tayo naniniwala kay BBM mga kababayan. Para pautot lang yan dahil in the first place, hinahayaan lang dyan BBM si Tambaluslos mga kababayan. Wala rin siyang direktiba kay Zaldico na siyang number 1 na suspect mga kababayan kasama si Tamba na sila unang imbestigahan. Si Ko umano ang nasa likod ng bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 budget. Nasa Estados Unidos si Congressman Ko para sa medical treatment at biglang nagka-medical treatment ka naman mga kababayan. Pag uwi niyan, wheelchair yan. Kung uuwi man, hindi na yan uuwi. Sa House of Representatives spokesperson. Mabubulok ka dyan, Zaldico. Tapos si VP Sara pa ang magiging susunod na presidente. Buti nga sa'yo. Pero kung may ebidensya umano si Chanco sa mga aligasyon nito laban kay Ko, sa tamang forum niya ito dalhin. Sige, palusot pa more. If you talk about General Appropriation Act. Darating din tayo dyan. Diyan sa case build-up. Pero anyway, ito naman ang gusto niya bulat-latan. Mas mabuting mabulat-lat din sa mga kababayan. Dito sa atin para malaman natin dahil kung sa korte kukuha lang yan ng limpak-limpak na mga abogado mga kababayan. Lulunurin nila sa mga paperworks o magtatagal ng magtatagal. Non-stop ang kanilang paperworks mga kababayan and then madidismiss lang din. Kagaya ng mga buhayang kulong dati mga kababayan na kalabas na. Naging senador pa yung ilan. Naging gabinete. One member of Congress. That's an of Congress. And therefore, kung may katotohanan man. Yan taga Bicol proud na proud kayo dyan. Kumuha na lang kayo ng ibang party list, Ako Bicol. Hindi pala, taga Bicol. Ginagamit na inyong pangalan Face of Corruption mga kababayan, Ako Bicol party list. Mag-create kayo ng wholesome na party list na bago. Bicol, Proud Bicolano, baka ganyan, Bicol na basta ibang party list mga kababayan. Na hindi itong mga taong ito ang nangangasiwa. Nakakaladkad kayo Naiisip ng tao mga kababayan, naririnig Ako Bicol party list. Kurakot. Yan ang na-associate ng mga tao dahil kay Zaldico. Nasira ng pangalan nyo. Huwag nyo nang ihalal next time. Pumili kayo ng bago.
may irregularidad. Ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. Kasuhan niya yung sinasabi niya Mag-antay kayo. proponent. Nagpatutsada rin si Garbin kay Chanco na dapat suriin ito ang sariling distrito dahil sa mga contractors Sige, na nasasakop labasan na kayo ng baho. upang lugar nito. Mas maganda yan. Tingin ni Garbin, diversionary tactic ang ginagawa ni Chanco. Yung mga Pauwiin mo muna yung amo mo. nanalo sa kontrata doon sa Nakawad mga kababayan, di ba? Ang issue. Pauwiin niya. kanyang distrito sa Navotas ay yung St. Timothy, yung Sims Ikaw ang nadadivert ngayon. Bakit ibabalik mo kay Chanco? construction na involved ngayon sa mga ghost project. So, I mean, mukhang nililihis niya yung issue Likewise sa'yo. Ganyan yung ginagawa mo. without looking into his territorial jurisdiction. Pero sagot ni Congressman Ay, Chanco naku, sa mga hawang buhaya kasuhan talaga, na lang mga nito kababayan. ang sangkot sa budget insertions. Unang-una, huwag niya ako sabihan kung anong gagawin ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. No? Number 2, kung sinasabi niyang malicious insinuations, ganun kamanhid na ba kami? Ibig sabihin, hindi namin nararamdaman yung galit ng tao? Kahit kung hindi ako magsalita, ibig sabihin ba walang issue ng corruption sa... Si BBM mga kababayan, after nung naggalit-galitan siya mga kababayan, wala din siyang kinastigo na taga-kongreso. Wala mang pinangalanan. Hindi kagaya ng dating Pangulong Digong dati ba na talagang address to their faces mga kababayan. Yung mga buhaya, naging butiki. Ito kay BBM ngayon, ayaw. Mas maangas pa sa kanya mga kababayan ng mga buhaya. Lumalaban, kumakagat pa. Naghahamon, pakasuhan niya na lang kami. Dami na namin perang pambayad ng abogado. Kaya namin patagalin yan at pauuwi yan sa wala. Sa Congress, ako lang ba nagsasabi? Siguro lumabas-labas sila. Makinig sila sa tao. Sobrang nagalit ng tao sa amin. Diba? Talaga. Sa usapin naman ng contractors sa mga proyekto sa kanilang distrito, itinanggi ni Chanco na may kinalaman siya sa pamili ng mga kontratista. Hindi naman imposibleng magkaroon sa Navotas, di ba? Kasi sabi nga ng presidente, nagtataka siya, nasa buong Pilipinas, may proyekto itong mga contractor na to. Di ba yung Navotas part ng Pilipinas yun? Di siyempre, posibleng magkaroon. Number 1 yan. Number 2, pero ang maliwanag, never ako nakikialam sa bidding. I don't even ask my DE kung sino yung nanalo. Itanong mo si Abante, mayroon siyang DE mga kababayan. Mayroon siyang contractor. Tinanong ko yung contractor, Sabi niya, hindi kami kasali dyan. Mabuti naman. Sabi ni Abante. Tinanong din ng kongresista kung may plano itong maghain ng ethics complaint laban sa kapwa kongresistang nasa likod umano ng bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 budget. Anya, walang mayayari dahil best friend yan itong balastos. Effort dahil hindi sila mananalo sa botohan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Kaya po ang gagawin po natin, kasama po dito sa ating pag-review. Dito na naman si Vince Dizon mga kababayan. May review, tapos idadawit mo naman yung panahon ni dating Pangulong Digong. Ang daming problema ngayon sa kaharap mo. Doon ka talaga sa andun sa likod mga kababayan, na fishing expedition. Maghahanap pa sila mga kababayan ng i-issue kay dating Pangulong Duterte. Samantalang andito na, nasa harapan na nila mga kababayan ang talagang problema. Hindi pa nga nila inaaksyonan. Shame on you, Dizon. Dizon? Pagrepaso, isa sa mga pinakamalaki nating priority ay ang pagrepaso ng flood control budget. Mahigit pa sa 30% ng nasa 881 billion pesos na halaga ng 2026 proposed budget ng Department of Public Works and Highways ang nakalaan sa flood control projects ng pamahalaan ayon kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Katumbas ito ng mahigit 268 billion pesos sa gitna ng mga kontrobersya at katiwalian sa mga proyektong kontrabahan ng gobyerno na natutuklasan sa mga nakalipas na linggo. Kaya naman pagtitiyak ng DPWH Chief. Ay, nako. Ang una niyang mga kababayan chinik si Jokno. Pag-aaralan niyang mabuti ang panukalang pondo ng ahensya. How about Sabah? Hindi mo nilampasan mo lang si Dilima. Ng ahensya para sa 2026. Kabuka pa naman niya si Jonel mga kababayan. Lalo na ang para sa flood control projects. Ginawa nito ang pahayag ng humarap sa House Committee on Appropriations. Napakalaki po nito. Mahigit 30%
ng 880 billion budget ng DPWH ay nasa flood control. In fact, Madam Chair, sa pinakita po sa aking numero, hindi lang po 250, 268.3 billion ang nakalagay sa 268 billion mga kababay para sa flood control. Woo! Tapos 30% lang daw niyan ha ang talaga napupunta sa aktual na proyekto. So 70% hinahati-hatian. Yung dating practice daw yan mga kababayan. Ewan na natin ngayon kung kanila yung talagang hindi mapapalusot mga kababayan. So ito po talaga kailangan revisahin, repasuhin. We have to put rhyme and reason. We have to put order parang kanta, rhyme and reason, in allocating the precious funds of our people. And it will start, obviously, with science. Ayon naman kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Yan mga kababayan, ang creepy din itong babaeng ito, no? Dalang mantilyo. Laging nakangiti kababayan na parang, ano to, robot ito? Swansing, titiyakin niyang ang mapupundohan lamang na flood control projects sa 2026 ay ang mga lugar na matinding binabaha ayon sa pag-aaral. Gagawin ito sa pamamagitan ng identified na mga kababayan yung binabaha. Ng Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA sa ilalim ng UP Resilience Institute. Tutukuyin ito ang nasa red zones o mga lugar na matindi ang peligro sa baha. Ibig sabihin po, kung ano lamang po ang mga proyekto na kasama sa red zone. And then, uy, mga ungas, isalin nyo na rin yung maintenance dyan sa mga estero, yung mga bumabarang mga basura mga kababayan. Yan talaga ang rason kung bakit bumabaha din dahil hindi free-flowing mga kababayan ang tubig. Yung mga drainage na bumabara, palakihan nyo. Napakadali lang. Walang drive talaga dyan mga kababayan, no? Ang dami naman palang pera. Ayusin nyo yung mga drainage. At kung ano lamang po ang kasama sa proposal ng DPWH na nanggagaling po sa mga na nakabase po sa feasibility studies at galing po endorsed po ng Regional Development Council ang dapat pondohan. Lahat po ng labas dito tatanggalin po natin sa flood control para sa taong 2026. Sige, ngiti muna. Sinang-ayunan nawala na ang kanyang ngiti-ngiti mga kababayan, no? Ni DPWH Secretary Dizon. Formal namang hiniling ng DPWH Secretary sa House Committee on Appropriations na bigyan ito ng panahon para repasuhin at rebisahin ang kanilang proposed budget para sa 2026. Sa gitna ito ng mga natukoy na questionable items gaya ng mga pondong tapos na pero ang ninipis ng mga kababayan, No wonder na nasisira na agad. Dahil walang mga kwenta. May alokasyon pa rin, duplicated projects at iba pang Ano yun mga kababayan, Nilagyan lang ng, 'di ba, bakal ito, syempre. And then dinugtungan ng semento. Pampapigat. Para kunwari sinemento mga kababayan. Anong kaululan? Hindi nyo na sana nilagyan ng semento kung wala man lang semento dito mga kababayan, Bakal, and then sa ibabaw semento bumigat. Lalong bumigay mga kababayan. Siguro ang naggumawa niyan mga kababayan mas magaling pa daw sa engineer. Duplicated projects at iba pang inconsistencies. Hindi rin ito nagpresenta ng budget proposal ng ahensya gaya ng nakagawian kapag budget deliberation dahil kasalukuyan pang binubusisi ang panukalang pondo. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. No, gas kamay na naman. Yan ang problema ni Bangag mga kababayan. Papalit-palit ng mga tao. Ako, in the first place ba kababayan, naglagay siya dyan ng matitinong tao kung walang talagang mga self-interest. Siya lang din ang kasalanan yan eto, kahit sino pang mas magaling mga kababayan, walang talagang magic na parang savior ka na napunta ka dyan. Siguro mas magaling ito kay Bonoan. Given. Pero sa ngalan mga kababayan, ang dami niyang ibabacktrack. Ang laking problema ang dadatnan niya. Hindi marireverse ang problema talaga ako mga po kababayan. Ay dumaan sa ilang briefing, aminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kaya ending nito, lalayas din yan mga kababayan. Ako hihingi ng paumanhin. Hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Yung na lang sino yung mga assistant dyan?
Sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso. Makakalusot mga kababayan. Hindi madideliberate yan. Ma-scrutinize dahil ang isasagot lang nila. Hindi ko yan alam. Para matapos ang Wala ka bang ibang mga tauhan na naiwan dyan? Yung mga permanent na pwedeng sumagot dyan? Para tuloy free pass mga kababayan. Hindi na lang scrutinize ang budget. Paano kung may anomalya yon, dilusot na. budget. So, walang natanong. Tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee. Tiniyak din ng kalihim ang ginagawang malawakang reforma sa DPWH, gaya ng paglilinis sa hanay ng mga kawani at opisyal ng ahensya. Grabe, no? Panahon ni BBM, mga kababayan, ang gulo-gulo. Napakagulo na administrasyon, mga kababayan. Project management, monitoring at implementation. Sobrang, gastos na administrasyon, aksaya sa pera, sobrang luho. Highest budget pa, mga kababayan, na ever na naging administrasyon ito. Makalipas naman ng ilang oras, ipinagpaliban na ang budget deliberations ng DPWH. Pinagsusumite rin ng House Committee on Appropriations ang DPWH ng revision sa kanilang... 3 taon na si BBM, mga kababayan, no? Tapos 5 trillion na ang kanyang nautang. 5 trillion. Paano na lang kaya, mga kababayan, in the rest of them, 3 years niya? Lang panukalang pondo hanggang September 12. Oras na magawa ito, itatakda ang schedule ng muling pagharap ng DPWH para sa budget deliberation ng House Panel. Binigyan diin naman ni House Appropriations Panel Chairperson Swan Singh na malinaw na ang desisyon ng Kamara na huwag ibalik ang 2026 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management o DBM. Ayan na, ang hudas, mga kababayan. Sa tuwing lumalabas ito si Romualdez, mga kababayan, dito natin naiisip talaga na andyan pa rin ang corruption. Ang mukha, mga kababayan, na-associate natin sa kurakutan. Hanggat hindi yan inaalis si BBM, mga kababayan, walang silbi kahit anong gagawin nilang mga investigasyon dyan. Matapos matuklasan ang inconsistency sa budget proposal ng DPWH. Bagkus, ipagpapatuloy ang budget deliberations ng Kamara. Rosa Licoz, UNTV News. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.